Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat. At syempre, panibagong pagsubok na naman para sa ating mga nanay. At eto nga po mga kaanak, hindi na nga po tayo pinasok ng tubig, kaya yan, magbababa na tayo ng mga gamit. Pinaglampas muna namin ilang araw mga kaanak, titingnan namin kung pag nag-high tide ba, papasukin pa kami ng tubig. Eh hindi naman na pinapasok, kaya yan. Nagbaba na kami ni nanay pinagabihan. Buti nga mga kaanak, nagbaba kami ng mga Durabox. Magkakapasok pala kinabukasan. Yung mga estudyante magkakapasok na, kaya ayan, buti na ibaba na namin rin. Kundi napakahirap mag-alungkat ng mga uniforme. Buti nga mga kaanak, yung mga uniforme nila, nalabang ko na ng mga nakakaraan bago pa magbabagyo nun. Mga binili ko uniform, kaya ayan, nakaayos naman na lahat yun. Kasi binili ko ang uniform sa kanila mga kaanak, yung hindi na pwedeng hindi plansyahin yung makapal-kapal ang tela, yung kaprina. Kaya hindi na tayo mahihirapang magplansya mga kaanak. At rin nga ba, nung nagbababa kami, rin babaitan nagtitiktok, kung naglaba kasi yan mga kaanak naglaba ng damit niya. Ako sa bata rin, paglalaba naman ngayon ng naasikaso, pinag-aaralan naman paano maglaba. At ito nga, kinabukasan, maaga tayo nagising kasi maaga pasok ng mga anak kong high school. Diyos ka, dalawa na high school ko. Tapos Maria Jose, konting lang, yung talagang kailangan lang natin ng sipag para makapagpaaral ng mga estudyante. Kahit nasabihin mong dito lang ang eskwelahan mga kaanak, siyempre araw-araw, baon yan. Ayan na naman yung araw-araw na paasanin ng mga magulang, yung pabaon araw-araw sa mga estudyante. Pero kailangan talaga yun kasi syempre naman kung papasukin mo walang baon yung mga bata. Pero kami nga dati yung binabaon namin elementary ko, ang baon ko lang 5 piso dito sa eskwela porkat nilalakad nga lang namin ang eskwela at saka mura pa mga bilihin nun nakakaanak. Ang baon namin nun 5 piso lang, kaya konti-konti lang nun. Malaking bagay na yun mga kaanak, marami ka nang mabibili. Ngayon magkano na binabaon ng estudyante? Mga namamasahe nga naman yung mga estudyante dito, sumasakay ng tricycle. Kaya magkano na rin ang binabaon nila. Tsaka mahal na nga yung mga bilihin ngayon, Diyos ko. Yung 100 mo bumili ka lang ng bigas. Mabibili mo na lang na ulam nun, itlog. Maria Jose, sobrang mahal na ng mga bilihin. Dati ang kilo lang bigas inaabutan ko pa, parang 25 lang. Naabutan ko nung maliliit kami. Ngayon hindi ka na makakabili ng 25 mo, kulang pa sa kalahating kilo. Ito nga, late na gabi na na may pasok kaya hindi ko napagluto yung mga anak ko. Tsaka hindi pa sila nagbabaon nga kasi hindi pa naman maghapon ang pasok kasi nga may tubig pa rin naman. Iniiwas yung mga bata sa high tide. Kaya yan, 4 na oras lang ata ang pasok sa eskwelahan Kaya lang, maaga nga ang pasok, alas 6. Hindi naman tayo sanay gumising ng alas 6, mga kaanak. Ang gising namin alas 6 na, mahigit, pag alas 7. Ang gising ko yun. Depende na lang, mga kaanak, pagka si Sidro, maaga nagigising talaga. Nadadamay na tayo. Kasi rin ayan, talagang pagka umaga, hands-on talaga ako sa mga gamit ng mga lalo na yung pangalawa kong anak, si Kakulitan. Naasikaso ko pa yan kahit ng elementary lang yan. Kailangan yung damit niya kukuhanin ko pa. Kasi baka mamaya kung ano lang kuhanin damit, Diyos ko. Binata kailangan kahit pa paano maayos-ayos naman yung susuotin. Bisit na bisit nga ako din yung mga sa panganay ko naman. Nawiwili na yung makaka-relate kayo mga nanay mga anak niya papasok ng banyo. Pagkano kulang-kulang, ma nagsisisigaw pa. Ma, pegi shampoo. Ma, pegi tuwalya. Usus Maria Jose gigil ako magang-magang mga pagpapasok nga ako kayo sa banyo, di nyo inokompleto yung dadalhin nyo. Saka kayo magngangawa dyan sa CR. Nawiwili lang yung gano'n. Araw-araw na lang ata. Gano'n araw-araw naman nilang ginagamit. Kasi rin nga, yan, talagang yung panganay ko na yun. Gusto pa yata po, bolbuhang kulikod Kung malaki na.
Kaya wala kasi kasuin niya yung sarili niya. Bago lang itong papasok sa high school. Kasi grade 7 pa lang. Kaya kailangan, asukasuhin mo muna. Siyempre, sa susunod siya naman na. Kasi nga, alam niya na, malaki na. Kaya tinuturuan ko nga siya, sabi ko, iparagan yung t-shirt. Kasi kako lilitaw yan sa polo. Nung high school kami, pag kami lumilitaw na ganyan na, polo, sasabihin ng mga klase ko, nauna pa Kang Marty sa Lunes, Kaya sabi ko nga, iparagan niya, baka mamaya loko-lokohin siya ng mga kaklase. Masulo rin naman niya, kaya paparagan niya yan. Kaya lang mga kaanak, pag uwi niya, naka-t-shirt na lang. Wala na yung polo, nakahubad na. Nasa bag na. Kaya, Diyos ko, yung polo lukot-lukot. Sabi ko nga, wag siyang maharot sa eskwelahan Nung maliit kasi rin mga kaanak, mga bata-bata pa, napakaharot, takbo ng takbo. Siguro ngayong high school, hindi na. Siyempre, magbibinata na. Medyo mahihiya na. Yung polo niya, gusto pa, susuot ko. Mariosip na bata na na lang yung sarili, yung kuya niya kasi mga kaanak, hindi nagpo-polo. Sa bata na, puro t-shirt na puti lang ang sinusuot. Buti nga pinapapasok ka ng guard. Kasi nung kami high school, hindi naman kailangan ng naka-t-shirt lang. Talagang naka-uniform Kailangan papasok ka naka-uniform, complete uniform. Ngayon nakakapasok sila kahit naka-t-shirt lang. Pero siguro pagka magbabago din yun. Buhat yun mga kaanak kung nag-pandemic gano'n na pwede na pumasok ng naka-t-shirt. Pero sabi nga, nung nakakaraan, kailangan kompleto na yung uniform yung susuotin. Kasi rin nga, gising na rin si bossing dyan, mga kaanak. Nanggugulo na rin. Kasi rin nga, kunin na yung baon ng mga anak. Diyos ko po, pakuha ko lang mga kaanak yung baon ng anak ko araw-araw. Masaya na ako Yung bang kaya kahit pa paano, titinda-tinda pa rin ako para yung pambaon na kukuha ko. Masyado rin mamigat, pero yung baon ng isang anak ko, 70. Tipid pa yun, kasi yung iba, ang binabaon, 80, 100. Diyos ko, saan ko naman kukuhanin yun? Buti nila yung mga anak ko, marunong umintindi. 70 baon nila, 10 ang pamasahe tricycle, 20 balikan. May tira pa sila 50. Kaya, okay na yun. Tapos pinabalik ko nga rin si Boy kulit. Sabi ko yung t-shirt niya nga nakalabas doon sa dito sa may sleeves niya. Sabi ko ayusin muna at lalabas na siya papasok ng Kasi rin natin ko pa nga si Boy kulit kasi nga nakasapatos siya dyan. Nakabota. Natin yun sa may bandang kasi nga walang pumapasok na tricycle pa dito sa may mababaw. Ayan, dyan lang sila nakakarating. Kaya natin ko pa lang nakabota para makapagsapatos din siya. Tapos pag uwi nila niyan mga kaanak, hahatidan ko din yan ng bota dyan sa sa mababaw na tubig. Kasi nga mahirap nang mapasma yan, babaho ang paa. Tapos nung pag-uwi nga natin naka-almusal tayo mga kaanak. Nagluto pala si Chris ng pansit, birthday kasi nung anak, kaya nakalibre tayo ng almusal. Kasi rin nga si Kakulit ang saye, kasalo ko nga dyan mga kaanak. Mahilig sa pansit yan Ako unang nagsubo dyan kasi nga una nasa ospital, kami magkakasamahan. Ako nagsubo dyan, kaya malakas din niyang kumain. Walang pinipili mga kaanak. Kasi rin katanghalian si Nicole naman ang papasok, hinatin ko nga rin yan. Gusto ko magsapatos, Diyos ko, kako may tubig, ba't magsasapatos ka pa? Kaya sabi ko magchinelas na lang pag wala ng tubig, tsaka siya magsapatos. Napakataas nga nung nasa kanyang tricycle. Yung mga uso ngayon dito sa aming mga tricycle, mga kaanak, kasi nga yung iba pag hindi binataas ang ganyan, hindi sila makakapamasada. Sayang din naman ang kita. Kaya yung iba matataas na talaga. Kasi nung mga bandang hapon, si Isidro nga tinutoyo. Ang binili ni nanay ng ice cream. Diyos ko, pag inagaw mo, kinuha mo yung ice cream, naku, Diyos ko, magwawala. Kaya kung gusto mong magtoyoin, hayaan mo lang siya, hayaan mo siyang magdusing. Lilinisan na lang natin yan, mga kaanak, bago matulog. Naka, na niya yung ice cream kasi nga, mainit ang panahon kahit na gabi.
Kaya ayan. Tapos ano naman, di naman masyadong malamig yung ano na yun, yung ice cream na yun. Kinakain lang din niya dyan, yung apa, mga kaanak. At yun lang muna, mga kaanak. Bye-bye!